Welcome back to my YouTube channel. Today's video ay ibabahagi ko naman po sa inyo ang step-by-step guide tungkol sa kung paano po kumuha ng RTN or Registration Tracking Number and MID or Membership Identification Number. So disclaimer lamang po, ito pong kaalaman na isi-share ko po sa inyo ay based lamang po sa aking sariling experience at wala po akong kahit anong konektados na turang website at nais ko lamang po na ibahagi sa inyo ang aking nalalaman upang sa ganon ay kapupulutan niyo po ito ng ideya. So wag na po nating patagalin at simulan na po natin ang tutorial. First, pindutin po natin ang Google Chrome. Pagkatapos ay i-type po natin dito po sa search bar ang pag-ibigfund.gov.ph. I-click nyo lang po ito. Pagkatapos ay mapupunta ka po sa page ng Pag-ibig Fund. Dito ay may nakikita po tayong data privacy statement. Ang gagawin mo lamang ay pindutin ang checkbox at ang proceed. Dito naman po sa e-services ay pindutin mo lang po ang Virtual Pag-ibig for Members. Then may mag-a-appear po ulit dito na data privacy statement. Ang gagawin mo lamang ay i-click ang checkbox at ang proceed. And then pindutin mo naman po ang be a member. Then click register. And then click continue. Pagkatapos ay mapupunta ka naman sa online membership registration. Pagkatapos ay ilalagay mo po dito ang iyong last name o ang iyong apelyido, first name ang iyong pangalan, and then middle name ang iyong gitnang pangalan. Ngunit kung wala ka pong middle name, ay pindutin mo lang po ang checkbox ng no middle name. Pagkatapos ay matatanggal po dito ang field ng middle name. Next is date of birth. I-enter mo naman po dito ang iyong petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay may makikita po tayo dito sa baba, i-enter mo naman po ang code na nakalagay sa taas ng bar. Make sure guys na kung ano po ang nakalagay na code sa itaas nito ay tugma dun sa ilalagay nyo sa field. Pagkatapos ay i-click mo lang po ang submit. At pagkatapos ay mapupunta po tayo sa page ng online membership registration kung saan ay maaari na po nating fill upan ang mga required information. First is member info. Dito po sa member ay naka-enter na po ang ating pangalan dahil nakapag-fill up na po tayo kanina sa naunang information. Kaya maaari ka na pong mag-proceed sa sumunod na field. Next is member's name. Kung ang pangalan na ilalagay mo po dito sa member's name ay same lang din sa pangalan na nakalagay dito sa member, pindutin mo lang po ang checkbox ng check if same as above. Ngunit kung hindi naman ay ilalagay mo po dito ang iyong buong pangalan. Last name ang iyong apelyido, first name ang iyong pangalan, name extension kung ikaw po ba ay junior, senior, third, fourth, etc. Ngunit kung wala ka naman pong name extension, ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Next is middle name. Ilalagay mo naman po dito ang iyong gitnang pangalan. Ngunit kung wala ka naman pong middle name, ay pindutin mo lang po ang checkbox ng no middle name at matatanggal po dito ang field ng middle name. Please make sure po na ang ilalagay mong pangalan dito sa field ay same o tugma sa pangalan na nakalagay sa iyong birth certificate. Sumunod naman ay ang required field ng father. I-enter mo naman po dito ang buong pangalan ng iyong ama. Ilalagay mo po dito ang kanyang last name o apelyido, first name ang kanyang pangalan, middle name ang kanyang gitnang pangalan, name extension kung siya po ay junior, senior, third, fourth at iba pa. Ngunit kung wala naman po siyang name extension and middle name ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Pindutin mo lang po ang checkbox ng no middle name. Next is mother maiden name. I-enter mo naman po dito ang buong pangalan ng iyong ina sa pagkadalaga o ng time na hindi pa po siya ikinasal. I-enter mo po dito ang last name, ang kanyang apelyido sa pagkadalaga, first name ang kanyang pangalan or given name, name extension kung meron man, middle name ang kanyang gitnang pangalan. Ngunit kung wala naman po siyang middle name, pindutin mo lang ang checkbox ng no middle name. Pagkatapos mag-fill up ay pindutin mo lang po ang next. Pagkatapos ay mapupunta ka naman po sa page ng other info. Dito po sa date of birth ay naka-enter na ang ating petsa ng kapanganakan.
dahil nakapag-fill up na po tayo kanina sa naunang information. Kaya mag-proceed na po tayo sa sumunod na field. Next is place of birth. Para ma-enter po natin ang ating place of birth o lugar kung saan po tayo pinanganak, pindutin mo lang po ang click to get place of birth. Then lalabas po dito ang please select your place of birth. Kung ikaw po ay pinanganak sa ibang bansa, pindutin mo lang po ang checkbox ng if birthplace is outside the Philippines. Ngunit kung sa Pilipinas ka naman po ipinanganak, pindutin mo lang po ang select a region, then iselect mo lang kung saang region ka ipinanganak. Next is select province, then iselect mo lang kung saang province ka pinanganak. Next is select a city or municipality, then iselect mo lamang kung saang city or municipality ka ipinanganak. Pagkatapos ay pindutin mo lang po ang OK. Next is sex or gender. I-select mo po kung ano ang iyong kasarian. Pindutin mo po ang male kung ikaw po ay lalaki at female naman kung ikaw ay babae. Next is height and weight. I-enter mo naman po dito kung ilang centimeter po ang iyong haba o tangkad at kung ilang kilogram ang iyong bigat. Next is PIN number, SSS ID number, GSIS ID number, Common Reference Number or CRN number kung meron man. Ang CRN or Common Reference Number ay ang numero na nakalagay sa harapan po ng inyong UMID card. Ngunit kung wala ka pa naman po alinman sa mga ito, ay maaaring hindi mo po muna ito lagyan. Dito po sa citizenship ay nakalagay na po ang Filipino, kaya mag-proceed po tayo sa sumunod na field. Next is civil status. Pindutin mo lang po ang select civil status. Then, iselect mo lang kung ikaw po ba ay single, married, legally separated, annulled, and widow. Next is prominent distinguishing facial feature. Ito po ay ang katangian ng iyong mukha upang madali kang makilala o ang iyong pagkakakilanlan. Halimbawa, kung ikaw po ay may dimple, nunal, balat o peklat sa mukha at iba pang katangian ng iyong mukha na maaari kang makilala, ay maaari mo po itong ilagay. Ngunit kung wala naman po ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Next is frequency of membership savings or MS payment. Ito ay ang dalas na paghulog mo ng iyong contribution. Pindutin mo lang po ang arrow sa field na ito. Pagkatapos ay iselect mo lang po dito kung paano mo huhulugan ang iyong contribution. Ito po ba ay monthly, quarterly, semi-annually, or annually ka pong maghuhulog. After mag-fill up, ay pindutin mo lang po ang next. Pagkatapos ay mapupunta ka naman po sa field ng address. First is permanent address. I-enter mo po dito ang unit, floor, or room number kung ikaw po ay nakatira sa building. Then, i-enter mo naman po ang pangalan ng building. Then, block number, lot number, and phase number, pangalan ng street or subdivision, and then i-enter mo naman po ang pangalan ng barangay. At para ma-enter po natin ang municipality, province, and zip code, pindutin mo lang po ang get zip code. Then lalabas po dito ang please select your address details. Then pindutin mo naman po ang please select a region. Then iselect mo lang po dito kung saang region ka nakatira. Please select a province. Then iselect mo naman po kung saang province ka nakatira. Please select a city or municipality. Iselect mo naman po kung saang city or municipality ka nakatira. Pagkatapos ay pindutin mo lang po ang OK. At ma-enter po dito ang province at municipality kung saan ka nakatira. Pati na rin po ang zip code. Next is present address. Kung ang ilalagay mo po dito sa present address ay same lang din sa permanent address, pindutin mo lang po ang checkbox ng check if same as above. At automatic na ma-enter na po dito ang address na nakalagay sa permanent address. Ngunit kung hindi naman ay ilalagay mo po dito ang address ng iyong kasalukuyang tirahan. Next is preferred mailing address. I-select mo naman po dito ang gusto mong gawing mailing address. Present home address, permanent address,
employer or business address. Pagkatapos ay pindutin mo naman po ang next. Sumunod naman ay ang contacts. First is email address. I-enter mo naman po dito ang iyong Gmail account. Para ma-enter po natin ang Gmail, pindutin mo po ang enter email address. Then lalabas po dito ang please enter a valid email address. Make sure po na ang ilalagay nyong Gmail account ay active para kapag mag-i-email po sa inyo ang Pag-ibig Fund, ay madali nyo po itong marireceive. Dito po sa field ng email, ilalagay mo po ang iyong active Gmail account. Kung ano po ang nilagay nyo sa email, ay same lang din sa field ng confirm. Then click OK. Then, active mobile number or cellphone number. Sa paglalagay naman po ng cellphone number, ilalagay mo po ang unang 4 na numero dito sa field na ito. Pagkatapos ay ilalagay mo naman po ang 7 numero dito sa kabilang field. Ngunit kung cellphone number lang ang meron kayo ay maaaring yun lang din po ang inyong ilalagay. Pagkatapos ay pindutin mo lang po ang next. Next is heirs. Pindutin mo lang po ang add heirs. Then lalabas po dito ang please enter heirs information. So dito ay ilalagay mo naman po kung sino ang iyong ilalagay na beneficiary. Dito po sa relationship ay i-click mo lang ang select relationship. Pagkatapos ay iselect mo lamang ang mga beneficiary na gusto mong ilagay. Then ilalagay mo po ang kanyang date of birth o petsa ng kapanganakan. Then, last name, ang kanyang apelyido. First name or given name, ang kanyang pangalan. Name extension, kung meron man. Middle name, ang kanyang gitnang pangalan. Kung walang middle name, pindutin lang po ang checkbox ng no middle name. Then, pindutin mo naman po ang save. At kung meron ka pang gustong idadagdag na heirs or beneficiary, pindutin mo lang po ang add heirs. Ngunit kung wala ka naman pong ilalagay na beneficiary ay maaaring hindi mo na po ito lagyan. Then pindutin mo lang po ang next. Next is member category. Pindutin mo lang po ang select category. Pagkatapos ay iselect mo lamang ang unemployed or not yet employed. Then click next. Next is employment history. Pindutin mo naman po ang add employment detail. Then lalabas po dito ang please enter employment details. Nangunguna po dito ang company name. So ilalagay po natin dito ang ating previous employer or pangalan po ng company na dati po nating pinagtatrabahuhan. Next is office assignment. I-select mo naman po dito kung saang office o branch ka ba naka-assign. Employed from, kung kailan ka nagsimula at kung kailan ka po nag-end of contract. Pindutin mo lang po ang checkbox ng present kung ito ay iyong kasalukuyang pinapasukan or current employer. Then address ng iyong employer, then click save. Ngunit kung wala ka pa naman pong current and previous employer, maaaring hindi mo po muna ito lagyan. Then pindutin mo lang po ang next. Then dito naman po sa panghuling step which is ang summary. By clicking the submit button below, I certify that the information given above and all the statements made herein are true and correct. Once submitted, all your information shall be registered in the funds database and you can make changes on your information through our online change information system. Dito ay pindutin mo lang po ang submit registration. Then mapupunta po tayo sa successful registration page. You have successfully registered with the fund via the HDMF online registration system. Your registration tracking number is, then naka-indicate po dito ang ating RTN or registration tracking number. Kapag nakuha nyo na po ang inyong RTN number, make sure po na inonote nyo po ito at huwag nyo po itong iwawala. Dahil ito po ang inyong gagamitin sa pag-verify ng inyong Pag-ibig MID number. At pagkatapos ng 2 araw or 2 working days, ay maaari mo nang i-verify ang inyong MID or Membership Identification Number.
At magme-message din po sa atin ang Pag-ibig Fund kung saan ay naka-indicate din po ang ating RTN or Registration Tracking Number. Ngayon ay tuturuan ko naman po kayo kung paano po mag-verify ng MID number or Pag-ibig number. First, pindutin po natin ang Google Chrome, then i-type po natin ang pagibigfund.gov.ph. Click mo lang po ito. So dito ay pindutin mo lang po ang checkbox at ang proceed. Dito sa e-services ay pindutin mo naman po ang virtual Pag-ibig for members. Then lalabas po ulit dito ang data privacy statement. Pindutin mo lang po ang checkbox at ang proceed. Then click mo naman po ang be a member. Then click verify MID number at lalabas po dito ang please fill out this form. First is registration tracking number. I-enter mo naman po dito sa field ang ating RTN or registration tracking number na kinuha po natin nung tayo ay nag-register pa lamang. Next is last name. I-enter mo naman po dito ang iyong apelyido. Panghuli ay ang date of birth. I-enter mo naman po dito ang iyong petsa ng kapanganakan. Pindutin mo lang po ang field na ito. Pagkatapos ay set mo lang po kung ano po ang petsa ng inyong kapanganakan. Pagkatapos ay pindutin mo naman po ang set. Pagkatapos mag-fill up ay pindutin mo lang po ang submit. At lalabas po dito ang your Pag-ibig MID number which is naka-indicate po dito ang ating Pag-ibig membership identification number. So reminder lamang po, kapag nakuha nyo na po ang inyong RTN and MID number, please make sure po na inonote nyo po ito at huwag nyo po itong iwawala. Dahil ito po ang pinakamahalagang dokumento na ipoprovide po natin sakaling tayo po ay merong a-applyan sa Pag-ibig. That's all for today's video. Sana po ay meron po kayong natutunan sa pamamagitan lamang po ng video na ito. At kung bago ka pa lamang po sa channel ko, please don't forget to click the subscribe button at pakiclick na rin po ng notification bell upang sa ganon ay maging updated po kayo para sa aking mga paparating na videos. Maraming salamat po sa panonood ninyo and God bless po sa ating lahat. Bye-bye!